Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman. At dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig, makapangyarihan at nakakatindig balahibo. Dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig at ang Diyos ng kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Sarili, na tila napakabaliw ng kondisyon nito, sino nga ba ang tatanggap? Ngunit pinili niyang hayaan na lang ang mangyayari, inilapag niya ang cellphone at natulog. Kinabukasan, nagising siya sa walang tigil na pagtunog ng doorbell. Inis, binuksan niya ang pinto at nagreklamo kung sino ang pupunta sa ganitong kagang oras. Sa harap niya ay ang blonde na healer, nakangiti ng maliwanag. Sinabi nitong sa wakas ay lumabas na rin siya, at hindi raw siya nag-iisa. Sa likuran nito ay nakatayo ang isang buong grupo ng tao. Labis ang pagkagulat ni Joe, hindi niya inasahan yun. Isang team mission lamang ang kanyang ipinost, hindi isang gawain para sa isang hukbo. Nang tanungin niya kung bakit napakaraming taong nasa harap ng kanyang bahay, malinaw ang sagot ng dalaga. Siya raw ang nag-post ng support team recruitment mission kagabi. Marami ang nagtangkang makipag-ugnayan ngunit walang makontak. Nang sabihin niyang kilala niya ang may-ari ng misyon, halos lahat ay nakiusap na dalhin sila rito. Sa isip ni Joe, sino ba naman ang titingin ng cellphone habang natutulog? Naka-silent pa nga yun. Alam niyang sobrang kakaiba, halos katawa-tawa ang mga kondisyon ng misyon. Inaasahan niyang kakaunti lang ang lalahok, ngunit hindi niya kailanman inisip na ganito karami ang darating. Nagpatuloy ang blonde na healer, ipinapaalala niya na napakakaunti ng misyong bukas para sa mabababang antas na support players. Kadalasan, ang hinahanap ng lahat ay malalakas na damage dealer at mga veteranong nangunguna sa dungeon, kaya nang may mag-post ng isang misyong tumatanggap sa kanila ng walang diskriminasyon, natural lamang na dagsay nito ng marami. Sa gitna ng mga nagtipon, may ilang hindi pa rin lubos na kampante. Isang lalaking blonde ang palihim na nagpakita ng pagdududa sa isang lalaking may asul na buhok. Para sa kanya, mahirap pagkatiwalaan ng babaeng nangunguna sa grupo, at mas lalong kainahinala ang papasok sila sa rift na umaasa lamang sa isang binatang halatang wasak na. Sa unang tingin, ang misyon ay talagang parang isang biro, gayunman, pinutol ni Daffy Libby ang alinlangan ng ilan nang ipaliwanag niyang dati na niyang nakasama sa isang team ang nasabing tao. Batid niya mismo ang kakayahan nito at sigurado siyang higit pa sa inaasahan ang maitutulong niya sa pagtatapos ng misyon. Kalaunan, may isang babaeng may lilang buhok ang naglinaw tungkol sa nilalaman ng kontrata. Ayon sa pagkakaunawa niya, hindi kinakailangang gumawa ng anuman ng mga sasali, kailangan lamang nilang pumasok sa rift at sumunod, habang ang mga gantimpala ay paghahatian ng patas. Pinatunayan nito ni Joe, basta't walang sino man ang manghihimasok sa pamamaraan at mga desisyong gagawin niya sa loob. Dahil dito, biglang sumiklab ang kaguluhan, lalong dumami ang mga gustong sumali, at ang bawat grupo ay pilit na ipinipresente ang sarili, na para bang isang bihirang pagkakataong ayaw palampasin ng kahit sino. Ang paligid ay napuno ng ingay at tensyon habang nag-uunahan ang lahat para maging bahagi ng misyon. Ipinaliwanag naman ni Loy na sinadya niyang ipaalam sa lahat na may personal siyang koneksyon kay Chen. Dahil doon, lalong lumala ang inggit at pananabik ng iba. Hanggang sa wala na siyang magawa kundi dalhin ang lahat sa isang lugar. Iniwan na niya kay Chen ang desisyon kung aling grupo ang tatanggapin at kung anong mga misyon ang kukumpletuhin. Sa gitna ng kaguluhan, isang bahagyang mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chen. Sa huli, pinasya niyang tanggapin ang lahat ng misyong inihain, at sabay-sabay silang sasabak. Samantala, lumipat ang eksena sa isang sangay ng Shing Group. Sa loob ng gusali, isang lalaki ang walang awang binubugbog, isang lalaking may dilaw na buhok ang naglalabas ng galit,
sinisigawan at sinisipa ang biktima habang isinusumbat ang kabiguan ng buong team sa nagdaang misyon. Dahil sa kanya, nadamay pa ang mas mataas na pinuno ng kumpanya, at hindi yun kailanman palalagpasin. Ipinag-utos niyang singilin ang mga may utang, peraman o mga ari-arian. Kung hindi pa rin sapat, malinaw ang susunod na hakbang, kunin mismo ang tao at ibenta sa black market. Para sa kanya, simpleng proseso lamang yun na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Bago tuluyang umalis, nagbilin siya ng huling babala. Kapag hindi pa rin bumuti ang resulta sa susunod na buwan, papalitan na ang binugbog na lalaki, at ang natitirang utang nito sa kumpanya ay babawiin gamit ang sariling katawan. Alam na nito ang magiging kapalaran niya kapag dumating ang araw na yon. Ilang sandali ang lumipas bago muling tumayo ang lalaki, duguan, nanginginig, at halos wala ng lakas. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya ng opisina kung saan may ilang taong naghihintay. Doon mabubunyag na siya pala ang lalaking nagpautang sa grupo. Nang makita siya, hindi napigil ang mag-alala ng manager sa harap niya, lalo na't kita ang mga sugat sa kanyang mukha. Sa unay binaliwala lamang ng lalaki ang mga sinabi, ngunit nang kapansin-pansing mabalisa pati ang manager, saka siya nagsalita. Para sa kanya, kung patuloy silang aasa lamang sa interes ng pautang, hinding-hindi sila makakasabay sa performance ng malalaking grupo. Malinaw na, ayon sa kanyang isip, dumating na ang panahon para palawakin ang negosyo. Sa halip na maghintay ng bayad, mas madali nang hulihin ang mga tao at ipasa sila sa black market, doon nahahawak ang iba, at wala na silang pananagutang dadalhin. Ngunit bago pa man siya makatapos, biglang dumapo ang isang malakas na sampal sa kanyang pisngi. Pumutok ang galit ng amo, na hindi maitago ang pagkasuklam sa ideyang sinabi. Para sa kanya, wala bang takot sa langit ang ganitong klase ng gawain? Paano kung sa sariling pamilya nito mangyari ang sinasabi, kung ang mga magiging anak nito ay ipanganak na kulang dahil sa ganitong kalakaran? Hindi natinag ang manager. Sa malamig na pag-iisip, iniisip niyang kung hindi naman mabubuhay ang isang tao, paano pa makapaghihintay ng kinabukasan? Anong saysay ng moralidad kung matatalo rin sa laban ng tunay na mundo? Natahimik ang amo, habang walang imik na nag-scroll sa kanyang telepono, tila may hinahanap siyang solusyon. At doon niya nakita ang isang pamilyar na pangalan, si Joe. Siya rin ang lalaking nakipagsagutan at nagpaalis sa kanyang mga tauhan noon. Nang buksan niya ang profile nito, bahagyang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Malaki na ang naibayad, milyon ang naunang halaga, at bukod pa roon, opisyal na ring pumasok sa Dan Academy sa itinakdang petsa. Hindi lang yun, bayad na rin ang natitirang utang makalipas pa ang ilang araw. Sa isip ng amo, ang pagpasok sa Dan Academy ay hindi biro, kailangan yun ng pera, koneksyon, o parehong bagay, at gaya ng madalas sabihin ng marami, kapag hindi mo kayang marating ang isang mataas na lugar sa sarili mong paa, sinasabi ng iba na binayaran mo na lang ang daan papasok. Dahan-daang gumuhit ang isang mapanganib ng ngiti sa kanyang mukha, kumislap ang kanyang mga mata habang malinaw na lumitaw ang kasiyahan sa kanyang ekspresyon. Para sa kanya, isang malaking isda ang tila kusang pumasok sa kanilang lambat. Mali pala ang akala niyang mahirap lamang si Joe. Sa sandaling yun, malinaw na ang desisyon, nagsimula na ang laro. Lumipat ang eksena sa loob ng isang rank 1 lift. Doon, mabilis na sinalubong si Joe ng isang 3-demon monster na may malahalimaw na tingin. Ngunit bago pa ito makalapit, biglang nagbago ang anyo ng Abyss Tentacles. Isa-isa silang humubog sa tila mga matutulis na sibat at sabay-sabay na sumaksak sa halimaw hanggang tuluyang bumagsak. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakatanggap siya ng 12,000 soul points. Bukod pa rito, bilang gantimpala sa pagkumpleto ng misyon, 5 grade points at 30,000 pera ang kanyang nakuha. Hindi nagtagal, isa na namang dungeon ang kanyang sinalubong. Muli, gamit ang Abyss Tentacles, walang kahirap-hirap niyang pinabagsak ang isang nilalang sa Fish Island. Dahil dito, kumita siya ng higit 10,000 soul points, 4 na rating points, at 5,000 rupees. Isa na namang misyon ang natapos. Sa ikatlong misyon, hinarap niya ang isang golem sa loob ng isang 3-star ranked dungeon. Bagamat mas matibay at mas mahirap labanan ng kalaban, nanaig pa rin ang kanyang mga tentacles. 5,000 soul points ang kanyang nakuha, kasama ang 5 credit points at 30,000 ginto. Gayunman, napansin niyang mas kaunti ang gantimpala kumpara sa naunang mga laban, kahit mas mahirap ang misyon, na nag-iwan ng bahagyang pagkadismaya sa kanyang isip. Ngunit hindi nagtagal, naisip niyang sapat na ang naipon niyang soul points, hindi na kailangan pang magtipid. Sa isang pasya, pinili niyang itaas ang lahat ng kakayahan ng tig-iisang antas. Dahil dito, tuluyan siyang umangat mula sa T-level rank 2 patungong D-level rank 1, isang 3-star na rango. Kasabay nito, tumaas ng malaki ang kanyang lakas at espiritu, mula antas 5 patungong 9, habang ang kanyang potensyal ay umabot mula 5 hanggang 20. Sa isang iglap, ramdam ang napakalaking pagtalo ng kapangyarihan na damaloy sa kanyang katawan.
Dahil sa pag-angat ng kanyang ranggo, ang espesyal niyang Abyss type na kakayahan ay tuluyang umunlad mula ikalawang antas patungong ikatlong antas. Bunga nito, hindi na 6 kundi 8 tentacles na ang kaya niyang ipatawag sa isang pagkakataon. Kasabay nito, lumawak din ang Abyss storage na kanyang ginagamit sa pag-iimbak. Mula sa dating limitasyon ay naging 200 unit na ngayon ang kapasidad nito. Hindi pa roon nagtapos ang pagbabago, isang bagong kakayahan ang biglang nagpakita sa kanyang system, ang Source of Fear. Sa kakayahang ito, maaari niyang ipunla ang takot sa puso ng sinumang kalaban o halimaw na nasa kanyang harapan, at mula sa dilim na isinilang ng takot na yun, maaari niyang direktang ipatawag ang kanyang mga Abyss tentacles. Nang maunawaan niya ang tunay na epekto ng kakayahang yun, marahang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting hindi maitago ang panganib. Kasabay nito, ipinakita na ang kanyang mga kasama ay napalilibutan ng napakaraming kakaibang halimaw. Sa masusing pagtingin, mabilis nilang nakilala ang mga ito, mga Crystal Shell Scorpions, mga D-level na nilalang. Hindi malinaw kung paano bigla silang nagsulputan sa lugar. At habang lumilipas ang bawat sandali, patuloy pa ring nadaragdagan ang bilang ng mga ito. Ang mas masahol pa, wala man lang nakikitang daan para makatakas. Sa sandaling yun, isang tunog ng sipol ang umalingaw-ngaw mula sa gilid. Agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat. Doon lumitaw si Joe. Ang tingin ay malamig at puno ng mali siya, na tila ba malinaw ang mensahe, ang sinumang humawak sa kanyang mga tauhan ay magbabayad ng mabigat. Biglang damapo ang isang napakalakas na pressure sa paligid. Ang mga halimaw ay tila sinakal ng hindi nakikitang puwersa, at sa kaibuturan ng kanilang mga isipan, isang likas na takot ang sumibol. Sa harap ni Joe, lumitaw ang isang abiso mula sa system. Nagtatanong kung nais niyang gamitin ang Eye of Authority kasabay ng pagtawag ng Abyss Tentacles. Walang pag-aalinlangan, agad niyang pinili ang pagpapatibay nito. Isang marahas na enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang mga mata at dumaan diretso sa mga titig ng mga halimaw. Nagsimula silang manginig ng hindi mapigilan, at mula sa mga puwang ng takot na nilikha sa kanilang mga puso, biglang sumulpot ang maitim na Abyss Tentacles. Sa loob lamang ng isang saglit, walang bakas na naiwan sa mga Crystal Shell Scorpions. Tila ba hindi sila kailanman umiral. Sa pagkamulat sa kapangyarihang yun, nanatiling nakatayo at hindi makakibo ang lahat ng nakasaksi. Ang eksena ay sapat na upang tumanghal bilang isang sukdulang kakayahan, isang uri ng lakas na hindi pa nila kailanman nasaksihan. Sa loob-loob ni Joe, malinaw ang pagkaunawa niya sa tunay na halaga ng bagong kakayahan. Hanggat kaya niyang maghasik ng takot sa puso ng kalaban, maaari niyang patayin ang mga ito mula sa loob, tahimik, mahinahon, at hindi man lamang inilalantad ang sarili sa panganib. Matapos ang insidenteng yun, ibinigay sa kanya ang gantimpala ng misyon, 2,100 soul points. Hindi nagtagal, kinilala ring opisyal na tapos na ang misyon, pati na rin ang lahat ng natitirang gawain ng kanilang grupo. Matapos ang mga pasasalamat, nagpa siya ang bawat isa na magpahinga muna at maghihintay na lamang ng panibagong mga utos kung sakaling may dumating pang misyon. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Joe sa kanyang silid sa hostel, umupo siya sa kama ng tila kampante, saka muling sinilip ang system panel sa harap niya. Habang tinititigan ng mga numerong nakapila roon, may isang pakiramdam ng pagdududa ang sumiksik sa kanyang isip, habang mas dumarami ang mga dungeon na nililinis niya. Tila unti-unti namang bumababa ang natatanggap niyang soul points, malinaw na may gumaganang mekanismo sa likod nito, isang sistemang hindi pa niya lubusang nauunawaan. Sa mga sandaling yun, halos wala nang matinong misyon na lumalabas sa sistema ni Joe. Karamihan sa mga gawaing ibinibigay ay walang gaanong halaga at hindi nakakatulong sa kanyang paglakas. Kung nais niyang magpatuloy sa pag-angat, iisa lamang ang natitirang landas, ang pumasok sa mas mataas na antas ng dungeon. Ngunit yun din mismo ang problema, ang mga rift na nasa ranggong C pataas ay hindi niya basta-basta maaaring pasukin. Maaari sana siyang humingi ng tulong sa mga veteranong hunter, ngunit tiyak na kapalit nito ang mga utang na loob na wala siyang balak pasanin. Habang nalulunod siya sa tahimik na pagkadismaya, biglang umingay ng sunod-sunod ang kanyang cellphone, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga mensahe hanggang sa mapilitan siyang silipin ang screen, isang kahilingan ang agad na nakaagaw ng pansin, may naghahanap ng personal na bodyguard at handang magbayad ng 100,000 rupees kada araw. Hindi may kakaila na nakakaakit ang halaga, ngunit halos hindi pinag-isipan ni Joe ang sagot. Mas mahalaga sa kanya ang mga rift kaysa sa pera, kaya't walang pag-aalinlangan, agad niyang tinanggihan ang alok. Hindi pa nagtatagal, may panibagong mensahe na dumating, itinaas ang bayad sa 300,000 rupees kada araw. Sa halip na matuwa, hinala ang pumasok sa isip ni Joe, ang ganoon kalaking halaga para sa isang araw na pagbabantay ay hindi natural, walang matinong taong basta-basta maglalabas ng ganoong pera. Makalipas ang ilang sandali, may isa pang mensahe, at dito ibinunyag ang mahalagang detalye. Ang pagbabantay ay hindi sa labas, kundi sa loob ng isang wild rift.
Sa pagbasa pa lamang ng mga salitang yun, nagbago ang takbo ng isip ni Joe. Ang pag-escort sa isang tao sa loob ng Wild Rift ay nangangahulugan ng tiyak na panganib, ngunit kasabay nito ang posibilidad na makaharap ang malalakas na halimaw. Kung ganoon, masyadong mahalaga ang pagkakataon upang basta talikuran. Nagkasundo silang magkita sa isang pampublikong parke. Kinabukasan, dumating si Joe sa lugar kasama ang Evil God na tahimik na lumulutang sa kanyang tabi. Malinaw niyang ipinaalam na ang pakay niya roon ay pag-usapan lamang ang detalye ng misyon, at kapag maayos na ang lahat, direktang papasok siya sa Wild Rift. Maingat na sinuri ng Evil God ang paligid, subalit wala siyang naramdaman na kahit anong kakaiba. Habang tila normal ang lahat, napansin ni Joe ang isang lalaking nakasuot ng asul na Amerikana na papalapit sa kanila. Ang lalaki ay tila nag-aalinlangan at parang hindi sigurado kung nasa tamang lugar ba siya. Bago pa man makarating sa anumang kasunduan, dalawang figure ang biglang sumulpot mula sa gilid, ang kanilang presensya ay mabangis, at ang mismong himpapawid sa paligid ay tila nagbago. Isa sa kanila ang tumawa ng may panunuya. Worry aliw na aliw sa sitwasyon, at agad inangkin ang kontrol, naunawaan agad ng lalaking may asul na Amerikana ang nangyayari, kaya't humingi ito ng paumanhin at nagmamadaling umalis. Doon lamang napagtanto ni Joe ang katotohanan, wala talagang kliyenteng naghihintay sa kanya mula sa simula. Isang mapait na inis ang umusbong sa kanyang dibdib, nilinlang lamang siya at pinalabas para sa wala, parang isang hangal na laruan. Samantala, ang isa sa mga lalaking nakamasid sa kanya ay may mukhang puno ng pangungutya. Tinitigan nito si Joe na worry sinusuri ang isang biktima, lalo na nang mapansin kung paano nito nabayaran ang napakalaking utang sa loob lamang ng isang araw. Para sa isang taong inaakalang pulubi, masyadong kainahinala ang ganoong bilis ng pagbangon. Hindi na pinansin ni Joe ang lalaki, tahimik siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Itinuturing ang buong pangyayari bilang sayang sa oras. Bumalik sa kanyang isip ang tunay na mahalaga, ang makahanap ng isang tunay na Wild Rift at ipagpatuloy ang sariling paglakas. Ngunit bigla, nagbago ang presyon sa paligid, ang hangin mismo ay tila kumapal at dumagan, bumabagsak pababa na parang pinipiga ang lahat ng bagay, umuga ang lupa habang lumalawak ang isang napakalakas na gravity field. Sa likuran niya, ang lalaki ay inalis na ang kanyang salamin, wala na ang kahit kaunting pagtatago. Sa unang pagkakataon, tumigil si Joe, may malamig na ngiti ang lalaki, matagal na raw nung huli niyang ipinakita ang tunay niyang lakas, at masyadong naging kampante ang mundo sa paniniwalang siya'y wala ng silbi. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ng marami ang kanyang pangalan, at ang kahulugan nito. Ang pangalang iyon ay Yulin. Sa pagkarinig nito, may gumalaw sa loob ni Joe, umusbong ang mga alaalang matagal nang nakabaon, at tumigas ang kanyang ekspresyon. Hindi ito isang pagkakataon lamang, hindi ito isang aksidente. Bahagyang tumalikod ang lalaki, ang ngiti puno ng masamang layon, ang lalaking ito ang dahilan kung bakit lalong lumubog ang kanyang pasa na utang, ang ugat ng lahat ng kaguluhang unti-unting sumisira sa kanyang buhay. At ngayon, ang tadhana mismo ang nagtagpo sa kanila. Sa sandaling yun, tumawid ang kwento sa panibagong yugto, isang yugto kung saan ang mga landas na matagal nang magkahiwalay ay muling magtatagpo. Higit pa ito sa isang simpleng sagupaan, ang pagtatagpong ito ay pahiwatig ng mas malawak at mas madilim na puwersang gumagalaw sa likod ng lahat, ang sistemang walang awang nagpapautang, ang mga kamay na hindi nakikita ngunit unti-unting humihigpit, at ang mga puwersang nabubuhay sa pagpapanatiling bihag ng iba, lahat ng iyon ay nagsisimula ng lumitaw sa liwanag.